When we talk about global fisheries and how it relates to our concerns then dito sa lokal na pangisdaan sa Pilipinas, basically, I could say is that three main issues. Number one is issue on illegal, unreported, and unregulated fishing. Number two is the impact of mismanagement. When we say mismanagement, dito din pumapasok minsan yung tuloy-tuloy na increase ng ating population. It also relates to increase in the demand. It also relates doon sa ating overfishing. And of course, ang number three din, yung impact ng climate change sa ating mga katubigan, which also affects the distribution of the stocks and ultimately would affect the fishing of our local fisher folks. So dahil dito, si Department of Agriculture through the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources with the support po ng World Bank come up with this project, yung Fish Core. And isa sa component itong Fish Core is the component 1 which is the Fisheries in Coastal Resilient Resource Planning and Management, or simply we call it Fish Cream component. And under this Fish Cream component, may tatlong subcomponents. Number 1 po is yung pagpapatibay po ng AAFM planning institutions. And number 2 component po yung Aquaculture Development and Management or the ADMP. And the subcomponent 1.3 naman, ito naman itatawag nating Strengthening Management of Coastal Resources in Municipal Waters. Ang target po ng Fish Cream ay nababase din ng targets ng mga subcomponents niya. Halimbawa po, under subcomponent number 1.1, ang target po talaga is magkaroon ng fisheries management plan sa dalawang key species na kailangang protektahan at kailangang manage. For the subcomponent 1.2 naman, at least mayroon po tayong Aquaculture Development and Management Plan. And under sa ating subcomponent 1.3, meron din target po tayo na parang habitat management plan for the critical habitats like the corals, seagrass, and mangrove areas. Yung Fish Cream subcomponent 1.1 po ng Fish Core, no? Yung tinatawag na EAFM, Planning and Institutions. So by the word na EAFM, Ecosystem Approach to Fisheries Management, ay isa po itong klase ng management ni BIFAR sa fisheries kung saan binabalanse po yung kalagayan ng mga mangingisda natin tsaka nung ecology natin. So dapat may balanse po siya. And tinitingnan din yung pangkalahatan po, no, holistic na approach. So ang pinaka gustong mangyari kasi nitong 1.1 ay maayos yung setup, institutional setup, tsaka mai-establish yung mga mechanism sa FMA po na level, yung ating 12 FMAs, para po ma-manage ng maayos yung ating fisheries. So kasama po dito na dapat magkaroon ng Fishery Management Plan or FMP na tinatawag yung dalawang FMA. So dapat po makabuo sila nito. Yung FMP naman, ang nilalaman niya ay yung mga strategies po, no, na dapat ay mga naka-angkla sa science. So base po siya dun sa mga tinatawag na reference points, basically science po, na parang sinasabi niya kung ano yung mga dapat nating gawin, ano yung mga polisiya na dapat nating gawin para maibalik sa sustainable ulit na state po yung ating mga stocks. So bawat FMA po may pinili na kumbaga priority species or priority stocks. For example po sa FMA 6, ang kanilang napili ay uri ng galunggong. Tapos sa FMA naman 9 naman ay uri ng sardinas yung napili nila. So yun po, base po dun sa mga science na nakalap, ano ba yung best talaga na strategies na gagawin. So yun yung lalamanin po, yun yung gustong gawin ng 1.1 component. Isa pa sa mga layunin ng Fish Core Project ay i-improve po ang food security at patatagin ang coastal communities ng ating bansa. So nakikita po ang aquaculture bilang isa sa sagot para sa food security po.
Dahil dito, ang subcomponent 1.2 o Aquaculture Development and Management ay naglalayon po na siguraduhin na ang sektor ng aquaculture ay sumusuporta po sa ecosystems approach to aquaculture management na hindi po makokompromiso ang long-term health at productivity ng aquaculture sector sa FMA 6 at 9. So, unang-una na po dito ang pagkakaroon ng planning guidelines sa pagbuo ng FMA level Aquaculture Development and Management Plan. Sunod naman po ay ang pagkakaroon po ng aquaculture zoning map para po magsilbing gabay sa ating mga LGU sa kanilang coastal resource management activities. As of now po kasi wala pa po tayong aquaculture suitability zoning map na mahalaga po kasi nakikita naman po natin yung aquaculture. Minsan nagkakaroon po siya ng adverse effect sa ating kapaligiran. At the same time po, nagkakaroon po siya ng resource use conflict. Sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng aquaculture suitability zoning map, makikipag-coordinate po tayo sa mga concerned national agencies para naman po masiguro na yung i-recommend po natin sa ating mga LGUs na tamang lugar for aquaculture ay wala pong resource use conflict. At the same time po, ito po talaga yung mga lugar na talagang ideal para magkaroon po ng aquaculture, yung masisigurado pong magkakaroon po ng kita ang ating mga stakeholders. And at the same time po, magiging efficient po yung resources na ibibigay ng ating mga private stakeholders or kahit kami pong mga nasa gobyerno, yung mga livelihood packages po na ibibigay namin is nagagamit po ng maayos dahil ito po ay nasa tamang lugar. Sunod naman po ay Aquaculture Database Management System na ngayon ay tinatawag na po naming AQFGIS. Dahil po kung wala pong data, wala po kaming pagbabasihan ng mga plano at mga desisyon para sa mga policies na bubuuin namin. So dahil po sa AQFGIS, magkakaroon po kami ng inventory ng lahat ng aquaculture resources na meron sa FMA 6 and 9. Kung ito po ba ay kung gaano karami ang fish pond, ang fish cage, ang seaweed, ang shellfish po, that will enable us na malaman kung ano pa ang strengths or weaknesses ng isang lugar na pwede pong pagtulungan both ng stakeholders at ng Fish Corps project. Ang Fish Cream Subcomponent 1.3 ay may pamagat na Strengthening Coastal Resources Management. Naglalayon ang Fish Cream 1.3 na masiguro na ang mga bahayan ng isda, gaya ng bahura, bakawanan, lusay, ay mapangalagaan sapagkat alam natin na ang kinabukasan ng pagdami at paglago ng ating pangisdaan ay nakadepende sa kalagayan ng mga kabahayan ng mga isda. Ang una ay nais nating maintindihan ang kasalukuyang kalagayan ng mga critical na habitat o yung mga kabahayan ng isda sa mga munisipyo. At magmula doon ay babalangkasin natin ang mga programa kung paano ito mapagyayaman. Kasama na rito yung pangangalaga, maayos na pagpaplano, at ang pagpapatupad ng mga coastal resources management plans. Magkakaroon tayo ng mga workshops sa mga munisipyo at kasama doon ay ang mga field work. Magda-diving, magha-habitat assessment tayo sa mga lusay, sa mga bahura, sa mga bakawanan at kasama na rin dyan yung pakikipanayam sa mga gumagamit ng mga resources na to, mga mangingisda, mga LGUs, mga bantay dagat at yung iba pa nating mga partners sa ating mga project sites. Pagkaraan nating malaman at maintindihan ang kasalukuyang kalagayan ng mga critical habitats sa ating mga project sites ay titignan natin kung paano mapapag-igi ang kanilang mga coastal resources management plan. Marami dito sa kanila ay mga napaglipasan na ng panahon, yung iba naman ay hindi natapos sa proseso ng pagbabalangkas.
At yung iba ay bagamat natapos yung pagbabalangkas ay marami din sa kanila ang hindi naponduhan. Kaya hindi nila napangyari ang mga dapat nagawa upang mapangalagaan ng likas yamang tubig. So sa gagawin natin, mapaplansya natin yung kanilang plano, mapag-iigi natin at mula doon ay kukuhain natin yung mga priority na mga activities na dapat ponduhan para mapangyari ang pangangalaga sa ating likas yamang tubig. Yung FMA and EAFM would like to move towards move away from an open-based fisheries. Kumbaga, open fisheries ba, lahat ng mangisda, walang control in terms of number and so on. Yun ang open fisheries. But this FMA, framed after the FM, would like to move towards a limit and allocation-based fisheries. Managing your capacity based on your resources. Ibig sabihin, we understand many of our fish stocks already are not in a good condition. Many are overfishing are occurring, meaning na overfish natin yung ating stock. So, naturally, ang ating moving towards direction is to control efforts and control catching level of catches, meaning allocate catches or control efforts in terms of limits. So, clearly, maapektuhan yung hanap buhay and income and catches from both commercial and municipal. I think I want to emphasize that. And in implementing this, yun yung kailangan natin as EFM emphasizes na dapat balance dapat ng management. Hindi lang titignan mo yung ecosystem or your resources to manage it sustainably, but also balancing the needs of those fisher folk and the sectors that will be impacted by these management measures or regulations. As of now, meron na po tayong namagin ko kanina fisheries management plans for the key species na minamanage ng each FMA 6 and 9. And meron na rin mga nabuong proposed management measures in the form of fisheries administrative orders na which are now subject for consultation process. And after this consultation process, ipipresenta po itong mga management measures sa ating National Fisheries Aquatic Resource Management Council. So ito na yung bubuo na parang a sort of, hindi naman batas, a sort of panuntunan paano natin mapapangalagaan itong ating mga resources sa FMA 6 and 9. Kasabay nito, tuloy-tuloy po yung capacity development ng ating mga nag-implementa nito sa kanya-kanyang mga region, yung kanya-kanyang FMA sa baba, down to the provincial level. So yung mga capacity development, kasama po yung halimbawa, mga sa process ng stock assessment, pagbubuo ng mga local na ordinansya din sa local government units. Kasi yung mga polisiya na hindi natin ma-implement sa national waters, we call it national waters, outside of the municipal waters, is mga local government naman po yung mag-implement. So kasama din po sa fish cream component sa pagpapatibay ng mga polisiya ng mga municipal, through the municipal ordinances na ini-implement sa local government unit. Kasama din yung kapabilidad nila sa pag-implementa nitong mga polisiya sa baba. So, halimbawa po, dapat ma-strengthen yung bantay dagat nila. Kung wala man yung mga bantay dagat nila, i-reorganize ulit. Kung kulang man sila sa kagamitan, supportaran din po ng project na to. And part din po ng project is to really assess yung mga resources within the municipal waters. Sa ngayon po, ongoing naman na po yung mga studies. Target po na magkaroon po ng initial presentation ng results by the end of June at matapos po ito ulit by the end of December, ngayong taon din po. After po nito, at right now po kasi preparatory po kami ng lahat ng data na needed for the FMA level ADMP. Kasi po last year lang po natin na-launch yung National Framework for ADMP.
And ngayon naman po, gusto po natin bumuo na ng FMA level. Paano siya magagawa? So lahat po ng results from AQF-GIS or Aquaculture Farm Inventory, CRVA, carrying capacity, meron po kaming studies na ginagawa si NFRDI, both CRVA and carrying capacity, lahat po ng makukuhang data na ito ay gagamitin para makita po kung ano ang strengths and weaknesses ng isang lugar, isang municipality sa buong FMA level, at gagamitin po itong guide sa kung ano po yung parang dapat na path na tahakin ng isang lugar when it comes to aquaculture. Kasi may mga areas naman po na enough na yung fish pond, so ang kailangan lang pala nila is yung marketing or post-harvest. May iba naman po na talagang kailangan nila ng guidance saan ba sila pwedeng magkaroon ng aquaculture operation. So, after pong makalap lahat ng datos ng mga ongoing activities ng subcomponent 1.2, ang next step na po is mag-usap-usap na po kami with the RPIU 6 and 9 together with the LGUs and the stakeholders kung ano yung magiging laman upang lalo pang lumago ang aquaculture sector. Ngayon po ay na-identify na natin yung top 40 LGUs. 20 sa FMA 6 at 20 sa FMA 9. So meron na tayong kompletong datos sa kanilang mga management plan, sa kanilang mga municipal fishery ordinance, yung profile ng kanilang mga resources, at alam na rin natin yung mga fishing, IUU fishing situation sa bawat munisipyo na ito. So ang mga datos ngayon ay nabubuo na natin. Sa kasalukuyan ay ang FMP po ay pinatutupad na. At bahagi ng FMP ay kung paano pangangalagaan ang mga bahayan ng isda, bahura, lusay at mga bakawanan. So dito sumusuporta ang 1.3 doon sa FMP. Alam natin na ang mga isda ay nangangailangan ng kabahayan. So ito ngayon yung subcomponent 1.3 na sisiguro na ang mga kabahayan ng isda ay naiingatan at napagyayaman. Ini-encourage po namin ng BIFAR, ng Fish Corps team, yung partisipasyon, kooperasyon po, pag-intindi ng ating mga kasamahang mangingisda. Yung inyo pong cooperation ay malaki pong tulong kasi hindi lang naman po to para sa iilan or para sa BIFAR lang. Kasi po ang intention po natin na yun nga, mas dumami po yung isda, lalo na sinasabi ng science, and alam po namin na nararamdaman nyo din na may pagbaba talaga sa mga huli, ay in the future po, ay maibalik natin or malagpasan pa, mapataas pa yung mga huli natin para din po tumaas pa yung income po natin at mapaganda yung hanap buhay natin.